Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday. Gravities mga Lodi, good morning sa inyo. Medyo maaga pa ngayon dahil medyo maaga tayo nagising mga Lods. Actually maaga naman ako nagigising kasi inatid ko si Boy WhatsApp. Kaya lang natutulog kasi ako agad magkatid ko. So ngayon medyo hindi na ako natulog, nagluto kasi ako ng ulam. No, nagluto tayo ng beef steak. Ayan, so mood trip mamaya, no? So mag-update tayo ngayon mga Lods, no? Grabe yung ating mga news ngayon. Alam nyo na, yung portfolio nyo kung titignan nyo, green, di ba? So solid, no, yung ating medyo uptrend. Tapos ngayong araw medyo nagkakaroon tayo ng correction. At syempre, yung mga nangyayari ngayon sa ating mundo, ating bansa, no? Sa labas ang dilim, sobrang dilim dito. Anong oras na ba ngayon? Bali nire-record ko to mga Lods, alas 9:30 eh. Ngayon pagtingin ko alas 9:30. Pero sa labas sobrang dilim. Kala mo alas 6 ng hapon, mga Lods, no? Pero walang ulan, madilim lang. Ang kulit Madilim lang. So check natin yung ating crypto bubble. So ito yung hours natin, no? Nagkakaroon tayo ng correction na medyo maliit lang. Mga pinakamataas ko nakita dito is 2.4, which is ito yung IMX. Pero yung iba, mabababa na, 0.8, 0.7, 1.1, mga ganun, no? At kung titignan natin yung day, medyo kulay green pa tayo, mga Lods, no? Ano tayo ngayon, uptrend, no? Yung ating mga coins, kung titignan nyo nga, sabi ko, kung titignan nyo yung portfolio nyo, medyo uptrend. At meron ako nakita dito nga isang interesting sa ating chart ng XRP, no? So ito naka 5 minutes tayo, 5 minutes ba o yan? Pero kapag winan-arm mo to, sorry. Pag winan-arm mo to, may kita mo yung ganitong yung itsura niya. Ayan, no? So parang hindi mo pa masyadong no? So one day natin, ayan. Pag winan day natin mga Lodi, kasi ang dati ang nakalagay dito ganito mga Lods Ganyan yung nakalagay diyan, no? Dati. Ganyan, no? So parang nag-breakout. Pero kung titignan natin, pwede pa lang hindi ganyan. Mga Lods, parang ngayon pa lang nag-i-start, no, yung ating triangle. Diba? So pwede ngayon pa lang siya nag-i-start mga Lods. At pwede pa siyang mag-breakout mga Lodi. Ibig sabihin wala pa tayo sa breakout. Kasi nung una kala ko nag-breakout na tayo dito Ayan yung ganyan natin, no. So akala breakout na. Pero pwedeng hindi pala mga Lods, no. Pwedeng wala pa pala tayo dun sa breakout mga Lodi. Papunta pa lang tayo. Ito yung sa XRP to mga idol So kung titignan niyo yan, no. Ayan, no. So ito nag-breakout to. Ito talaga breakout. Boom, putok, di ba? So ito pwede rin mag-breakout to dito mga idol, no. So tama nga yung sinabi ko sa inyo nung kahapon Yung pwede siyang lipad, consolidate Diba, nakita nyo to? Yung sinabi ko sa inyo na gaganon-ganon, tataas, gaganon-ganon, at tumaas ulit siya. Pwede rin tong maglaro-laro dyan bago lumipad ulit. Diba? So, ayun yung nakita ko dyan sa ating XRP, which is nasa $3 na siya. Tinagos nyo na yung $3, mga idol, no? So, check natin yung ating, hindi ako nag-trade mga Lodi, baka tanong nyo, wala na yung 99 ko dito. Nilabas ko na kasi i-take profit ko siya ngayong araw. Meron akong katapusan ngayon, di ba? 3 na pala. So, meron akong paglalaanan nun, mga Lods, kaya nilabas ko siya. So, baka bukas na ako mag-trade ulit, no? Ay, hindi, bukas, di ko pala alam. Anniversary pala namin bukas, mga idol. So, hindi ko alam. Pero tatry every may chance naman na mag-upload ako ng video. Tinatry ko talaga mag-upload ng video, no? Pero kapag di na talaga kaya, ayun, doon tayo na napuputol. Pero ito, game tayo ngayon mga Lods, no? Update lang tayo ngayon sa Davao, mga idol, grabe rin yung nangyari doon. Grabe yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, mga Lods, no? Grabe sa Davao to, isipin nyo mga Lods, wildfire, parang to Nakikita lang natin to sa mga sa mga tawag dito yung mga malalawak na bansa yung lugar, kunyari Australia, yung mga ganon, yung nagkakaroon ng mga wildfire.
Ngayon ito sa Davao, mga lodi, grabe oh. Oh, ang daming nasunugan. Tas ang makulit niyan, yung truck ni Paulo nasa taas pa, wala sa baba, no? So talagang hindi sila matutulungan ng ulan. Mga idol, no? Grabe. Alam nyo, naisip ko tuloy, ang laki ng sakop niyan, no, mga idol, oh, no? Naisip ko tuloy yung Pilipinas, siguro kasalanan to ng mga masamang politiko eh. At mga bahay nila yung nasunog eh, hindi bahay ng mga tao eh. No? Ang laki rin pala niyan talaga mga idol, kita niyo no. Ang dami niyan mga lodi, 400 bahay. Sipin niyo 'yun. Saan titira ngayon sila niyan? Oh. Magiging bakante ngayon tong lote na to. Grabe. So sana yung mga nakatira diyan sa idol natin diyan sa mga Davao, sa Davao mga idol eh okay, mag-alala, maayos din ang lahat. Makakabangon din kayo mga idol. Ganun talaga eh, wala tayong magagawa eh. Pera na lang kung sinadya yan, dapat may managot. Pero kung hindi sinadya, grabe sabi nga nila, 'di ba? Di bali nang manakawang ka, wag ka lang masunugan. Kasi pag nasunugan ka lahat, walang matitira sa'yo. Pag nanakawang ka, yung gusto lang kunin eh. Dito wala talaga, grabe. So, mahirap talaga masunugan mga lodi. So, ayan, isang sa ano natin yan. Isa yan sa mga news natin eh. Pero syempre, punta na tayo sa ating crypto, mga idol. At kita nyo naman, medyo uptrend lahat, no? Kita nga natin na yung Bitcoin, bumalik siya sa 120. O, diba? So, ayun, check nga natin yung mga percent na tinaas nila, mga lods, no? Sa BTC, sa ngayon sa 24 hours lang kasi to mga lods eh. 1%, 1.26. Ethereum 2.60 o balik na sa 4.4 yung Ethereum oh. Mga idol oh, XRP 1.74. Grabe si Ethereum, bumalik siya sa sa 4.4. Grabe yung inangat niya nito. Oh. October 1 to, nung nakaraan lang, October 1. October 1, nasa 4.1 siya, nag-under, nag-3.9 pa siya nung September 28. Birthday ng aking mami. Oh. Tapos ngayon, nag-uptrend, ganda naman ng chart na yun. Angat, binutas niya yung 4,000 eh. Dito banda, Grabe si Ethereum. Kaya pala nag-aangatan yung iba nating mga coins, no, dahil diyan. No, pero syempre, dito tayo sa XRP tumitingin eh. So, hindi lang Ethereum, syempre, ito ay Bitcoin, Ethereum din. So, umabot pa mismo ng 4.5 mga loads ang ating Ethereum. So, goods na goods 'yan, mga idol, lalo na sa altcoins, no? Sabi ko nga, Bitcoin naangat pa yan mga lods, baka umabot pa yan ng 170 to 200, basta ganun, mga 150 to 200 bago siya mag-top out at ibigay ang puwersa sa mga altcoin para magkaroon tayo ng alt season, di ba? Ayun yung inaasahan natin. So ngayong October baka mangyari yan, no? Yung ini-expect natin na yan. At grabe, ngayon pa lang mga lodi, no, onting up pa lang, ang dami ng pumaldo. Umangat na yung mga si Elon Musk, the first person in history to surpass $500 billion net worth, mga lodi. Grabe, no? Hindi mo na maubos yan eh. Yung 500 billion net worth, no? Wait lang mga lods, Kalimutan ko ang aking niluluto. Ninalo ko lang, baka matuyo eh. Baka matuyo yung ating beef steak. So ito mga lodi, no, 500 billion net worth. No, syempre, swerte ng mga anak ni Elon Musk, no. Wala nang wala nang gagawin sa buhay. Sana maging matalino sila at gamitin nila sa maganda pinaghirapan ng kanilang ama. No, ganoon na lang 'yan mga idol eh. Sana merong gawing si Elon, no, na malupit, no. Sa kumbaga yung history. Kasi tutusin
si Elon ayun na to eh. Kumbaga parang once in a lifetime na, kumbaga swerte natin nakasama natin sa lifetime natin si Elon. For me isa sa mga genius ng mundo, mga idol si Elon Musk. So, syempre deserve niya. Baka nga wala naman masyado sa kanya yung pera. 'Di ba nung mga nakaraan niya, 'di ba? Nung kay Trump nag-away sila. Kumbaga meron siyang kinoment doon eh. Tapos alam ko may nangyari sa kanila na mababawasan yung pera niya ng millions of dollars, pero sabi niya nung nabawasan, sabi niya ano naman, worth it naman daw yung ginawa niya. Ibig sabihin ano yun, no? Parang wala lang sa kanya yung nawala ng pera, ganoon, kasi talagang sobrang dami na ng pera nito. Minsan niya kaya nilalagay yung mga ganyan, no? Siyempre hindi naman lahat yan yung iba dyan nasa bangko o naka-stake. Hindi natin alam mga lods no? Paldo. Ito pinaka mas paldo kay Elon Musk. Sa tingin nyo, nakalagay dito, si Elon Musk yung first person in history na nagkaroon ng 500 billion net worth. Ito naman mga lodi, 130 billion. Sino to? Siya si Satoshi Nakamoto, no? Ito yung net worth niya, nag-climb back above 130 billion. With none of his BTC ever sold, no? So ito 'yon mga lods, no? Grabe. Siguro nung umabot to ng 130 billion, saka siya nag-step down sa kumpanya niya, no? Si David Schwartz ba to? Ayan, grabe, no? 130 billion phantom, forever shaping market psychology without a single transaction. It's not just a net worth. It's the ultimate silent guarantee of decentralization, or the world's most patient whale, no? So ayan daw mga lods, no? Pero sa tingin ko it's either mamamatay na lang si Satoshi, hindi na natin alam kung buhay pa si Satoshi o kung totoo ba na napatay na siya, di ba? So it's either kung patay na siya, hindi niya na ito magagalaw, or bago siya mamatay o may gawin siyang matindi dito. Mga idol, nakakatakot yan pag ginalaw niya yan. Once na magbenta lang siya dito ng halimbawa, mga idol halimbawa lang, no? Hindi siguro medyo malabo rin mangyari, no? Na di ba 130 billion, kasi meron siyang 1 million ata plus 1.1 million na Bitcoin Kapag binenta niya lang yung butal doon, mga lods, no? Yung 100,000 na Bitcoin, ibig sabihin, kumbaga buhay pa siya, nagalaw yung wallet na yon. Naku, mukhang magkakaroon ng negative effect yun sa mga Bitcoin maxi. I don't know Ano sa tingin nyo? Once na kunyari, gumalaw lang yung wallet, may nagbenta lang ng konti. Diba? So sa tingin nyo ba, magtitiwala pa yung mga tao? I don't know. Mga lods, no? Marami nagsasabi, di ba? Ilang beses natin nabalitain si Manong, di ba? Sinabi niya na pag nalaman nyo kung sino si Satoshi, biglang babagsak yung Bitcoin sa zero, di ba? Ganun yung sinabi niya. So hindi natin alam. Sabi niya kasi si ano daw yun si Vladimir Putin yung sinabi ni Manong mga lodi So hindi natin sure. Pero ang yaman niya na 130 billion. Grabe yan. Punta naman tayo sa ating mangyayari sa October 29 after ng birthday ko. 90% chance the Federal Reserve cuts interest rates against this month. No, again this month pala, sorry, hindi against. Again this month, no? So tumaas na siya ng 90%. Noong nakaraan kasi nasa 86-87% lang to According to the crypto prediction platform Polymarket. So hindi natin alam kung 25 o 50 ang ibababa, pero malaki daw yung porsyento na magbababa, mga idol, o magkakat ng rate ngayong October 29, mga lodi. Good morning sa inyo. Punta na tayo dito. Grabe. So may nagtag sa akin dito si idol. Asan na ba? Ulitin ka na. Si Maki. Ayan sabi niya rito, Jeblo, these guys really hate XRP. Nako, hindi na bago sa atin yan. Marami talaga, no? Actually, yung mga nakakapagtaka nga yung mga, sa bagay, understandable naman yun Yung mga malalaking page tulad nito, Cointelegraph, sila George, Altcoin Daily, mga ganon.
dahil sila yung mga malalaking channel, sila siguro yung target ng mga pwede bayaran, 'di ba? Kasi malaki yung channel nila eh. 'Di ba? Uy, ito goods to. O, bayaran ko kayo, ganto inyo ha, ganto ganyan ninyo, sabihin niyo to ganyan. Ano ko lang naman 'yon, di umano lang 'yon mga lods, no? Hindi siya sure. Sa tingin ko lang naman, baka ganun yung nangyayari dahil nga malaking channel sila, sila yung nababayar. Alam nga naman magbayad ka ng maliit na channel, di page, walang makakabasa ng mga chat mo o yung mga posts, di ba? So, understandable naman to sa akin. No? Someone mentioned XRP, is that a thing? Sabi, no? Parang di na nila alam kung ano yung XRP ha. Baka hindi kayo tumitingin sa CoinGecko, boy, number 3 yun. Grabe, no? Talagang iniisang tabi nila yung XRP. Sabi dito, oh yeah, we know we missed a lot. BNB is great, Dogecoin is great, Chainlink is great. What else are we missing? Oh, tignan nyo dito, wala din, no? Bitcoin, Ethereum, Solana. So, wala talaga si XRP, mga idol, no? Sabi dito, someone mentioned XRP is darating. O, ibig sabihin, ayaw talaga nila sa XRP. Nakapagtaka yun, mga lodi, bilang isang crypto enthusiast. Dapat, hindi ka ganyan. Dapat hindi kayong, kumbaga, kung ayaw mo sa isang coin, di wag mo siyang bilhin. Ganun lang yung kadali, di ba? Hindi mo na kailangan siraan yung coins na yun. Maglaganap ka ng FUD sa coins na ganun. Kasi pag ginawa mo yun, ibig sabihin, it's either sobrang galit mo dun, di natin alam ba natalo ka dun, o binabayaran ka para gawin yun. Diba? Ganun lang yun mga idol diba? So, ito naman. Nako. Alam nyo, diba, nagkaroon tayo ng mga issue dun sa may SWIFT. Diba? Yung ang daming issue dun, di kasama yung XRP, di naman pala partner yung Ripple, panis pala kayo sa Chainlink, panis pala kayo sa Consensus, diba? So, nagsalita na si Brad Garlinghouse, mga idol, tungkol sa issue na yan. Kasi, sabi nga natin, ba't sobrang tahimik ni Brad Kasi nga, syempre, nag-honeymoon nga. Kakakasal nga lang po. So, ito. Ripple CEO Brad Garlinghouse respond to SWIFT banking announcement. XRP holder watch. Yan. Kasi, video siya Basahin na lang natin yung comment ni Brad Garlinghouse. SWIFT announced it has built a prototype for blockchain-based shared ledger to be added to its infrastructure stack. Initially, focusing on real-time cross-border payments. I've received a number of questions this week about this and what it means for the industry in Ripple. Frankly, it made me realize I haven't shared enough recently about the thoughts I have around who view as our core competitors. And perhaps I will spend some time on the competitive landscape in an upcoming note. I digress. It's true, in the early days, we did view SWIFT as a major competitor. Yun pala In early days, mga lodi, parang competitor yung tingin nila sa SWIFT. But the reality is in the time it's taken for them to announce a prototype. We've been building robust digital asset infrastructure, expanding on our payments products to custody or from our payment products to custody. Stablecoin in development on the XRP ledger. And the more recent acquisition also, ulit natin, pangit ang pagkabasa ko. Stablecoin in development on XRP ledger and more with recent acquisitions. Also, we've dug into the SWIFT news and it really seems more like a marketing play in the lead up to their annual conference, CBOS, rather than an actual meaningful product announcement. Ayun na. Grabe. Naanin nyo na ba? Nagets nyo na? Sabi dito mga lodi, it really seems like more a marketing play in the lead up to their annual conference. Yung CBOS, rather than an actual meaningful product announcement. Tsaka yung parang sinabi dito mga lodi, nung una parang nabubuo nila na yung SWIFT major competitor nila. But the reality is, in the time it's taken for them
to announce a prototype. So parang natagalan sila. We've been building robust digital asset infrastructure expanding on our payments products custody from our payments products to custody, stablecoin in development on the XRP ledger, and more with recent acquisition. So ayan mga lods, no? For me, parang ang sinasabi dito ni Bradgar, basahin natin ibang comment para makita tayo ng ibang views. Taka na, haba naman nito. Huwag to. Super bullish on Ripple. Based on CEO in the game, not even close. Ayun nga parang ang iniisip ko noon, nung una, nabubyo ng Ripple na, uy, mukhang magiging matinding kalaban natin, sweep pa. Parang ganun, di ba? Pero nung bandang huli, naisip nila, yun lang pala yung kayang gawin nun. Panis sa atin yun, ha? Parang ganun yung naisip na, parang ganun yung pagkakaintindi ko dito, mga lods, no? Ang layo ng gap. Kumbaga sabi niya, ang layo ng gap ng diferensya ng galing ng technology natin doon. Medyo mahinang nila lang pala yun. Parang ganun yung sinabi dito. Pagkakaintindi ko lang yun, mga lods, ha. Oh. So, ang haba nito, sarap sana basahin eh. Brad with the headshot. Sucks to suck. Oh, kumbaga, it sucks to be you, sabi ni Brad Garlinghouse. Fake news ba to? Ayun to nagsabi si Good Morning Crypto eh. Oh, alam ko ano to eh, may mga ayun nakakasama niya si tawag dito? Sir David Schwartz, si The Rock, and then yung kilala yan. No, ay ito, nakita ko to, binasa ni Extrabad to eh. Ripple XRP allocates 1.3 million to fund new center for digital asset at UC Berkeley. Berkeley, mga idol, no? So, nagbigay ng 1.3 million gift yung Ripple to launch digital center o Center of Digital Assets, mga lodi, sa UC Berkeley, mga lodi. So, nag-donate sila, parang ganon, di ba? So, check natin, meron pang iba. Oh, yun. So, ito na nga. Ito, meron pa isang interesting news mga lods. Ito. In case you wanted to know why my thoughts on Jorkat stepping down as CTO of Ripple. So, kasi nga, yung, kumbaga sabi niya, kung gusto niyo lang malaman yung thoughts ko, sabi niya ganoon. Decentralizing David was always the goal. Even Satoshi stepped back at some point. Bullish signal for XRP, sabi niya. Tapos merong comment dito, mga lodi. Nireplyan kasi niya tong great story you shared even though cha. So ngayon eto si Paul nag-comment siya. Siguro kakilala niya talaga sila David Schwartz at sila Arthur Brito, mga lods, no? Kasi sabi niya rito, I realized after posting that it was actually Arthur Brito. Oh, di ba? Ako hindi ko nga ma-share, hindi ko alam kung sino to. Dati share ko na to eh. Check natin wala siyang picture eh. Image. Ito ba yun? Kasi iba-iba yung lumalabas dito eh. Ito, hindi naman siya yan. Ito, siya rin ba yan? Kung kakamukha ba sila? Ito ba si Arthur Brito? O ito. Parang hindi yung ibang itsura ata itong dalawa nito eh. Isang tao lang ba yan? Tapos meron din naman nagsasabi, ito. Sa picture kasi nila, mga lodi, ito sila David Schwartz. Hulaan mo daw dyan kung sino si Arthur Brito. Eh wala naman tong tao na to dyan. Andyan ba siya? Wala naman eh. Oh. So, kung meron kayong information tungkol kay Arthur Brito, i-comment nyo nga, mga idol. Ito na, basahin na natin. Sabi dito, I realized after posting that it was actually Arthur Brito who told me during my first week that XRP Ledger had a buzz factor of 1. Ano ibig sabihin nun? Buzz factor of 1? Ano ibig sabihin nun? Sabi niya dito, this meant that if David Schwartz got hit by a bus, pag nasagasaan daw si David Schwartz ng bus, and the XRP Ledger broke at some point afterward, kumbaga, nadisgrasya si David Schwartz, no? Huwag naman sana mangyari, knock on wood. Tapos, nagkaroon ng problema yung XRP Ledger. Then nobody would know how to fix it, mga idol, no? Kasi parang si David Schwartz lang
ang may kakayahang umayos, mga idol. Ayun yung parang sinasabi dito. Arthur strongly emphasized that I needed to change that situation ASAP. So, siguro nung matagal na to, no? So, ano nangyari pa yon? Kasi first week niya parang sa XRP Ledger, yung sinabi sa kanya ni Arthur Brito eh. So, siguro matagal na yon, di ba? So, siguro na-fix na yun ni Arthur Brito na hindi lang si David Schwartz ang may kayang umayos ng XRP Ledger. Pero ganun ka-importante si David Schwartz, mga lods. Di ba? Sa Ripple. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na magre-retire na siya o something. Di ba? Kasi once na mangyari yun, ako, delikado. Yari tayo dyan. Ano na lang, depende na lang kung talagang iiwan ni David Schwartz yan na talagang perfecto na. Okay na yan. Parang yung ginawa niya parang yung ginawa niya sa Bitcoin, di ba? Iniwan niya na lang. Okay na yan. Okay na yan. Paggamit niya na, try na nila yan. Di ba? Pwedeng ganun mga lods. Yan naman sabi nyo. Magugulat sila dyan. So, ayun. Grabe. Good morning mga idol. Ayun ang ating news ngayong umaga. So, medyo mahaba pa naman yung araw. I don't know kung makakapag-update ako mamayang gabi kasi may lakad ako. Pero, tatry ko. Kung maaga ako makakapag-research ngayon, mag-update tayo mamayang gabi, mga lods. So, ayun lang muna. Mga lodi, good morning sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Like lang. Tapos yung sana mag-subscribe naman yung mga hindi pa na-subscribe dyan, mga idol. Palambing naman sa inyo. Check nyo yung description dyan sa baba, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. No? May BitGet tayo dyan, mga lods. Malapit dyan. Discounts and bonuses, mga lodi, malupit-lupit. So, try nyo. Check nyo yung mga link. Maraming makakatulong sa inyo dyan. Hindi lang BitGet. Meron mga iba dyan na link, mga lodi. No? So, yun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Kasi nasa school pa si Boy WhatsApp. Maaga pa. Yun. Kita-kits, mga lods.